Ang Sardis. Sa Griego, kahulugan ang mga nakatakas o remnant ay tumutukoy sa natitirang tapat na kabilang ng espiritual na pagbagsak ng karamihan. Isa ring interpretasyon kangahanga sa panlabas pero patay sa loob na naayon sa rebuke ni Jesus Christ, may pangalan kang ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. Sa Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 1. Ang kanilang tradisyon, kultura at kabuhayan ng Sardis. Ang lokasyon ito sa rehiyon ng Lydia, Asia Minor, nga ngayon ay modernong Sart, Turkey. Kultura at tradisyon, mayaman at marangya ang pamumuhay. Sumasamba kay Cybele, diyosa ng inang kalikasan, at kay Artemis, kaya laganap ang paganismo at imoralidad. May teatro, gymnasium at templo ng Cybele, sentro ng ritual ng pagdiriwang at paganong kasaysayan. Ang kanilang source of income, pagmimina ng ginto at pilak mula sa ilog, paktulos, tila at pangangalakal, paggawa ng alahas at mga produktong metal. Ang gobernong namumuno, dating kabisira ng Lydian Kingdom bago ito nasakop ng Persian Empire tapos ng Greeks, at sa huli ay bahagi ng Imperyong Romano sa panahon ni Juan Revelador. Ang kasaysayan ng Sardis ay itinatag noong sinaunang panahon ng higit 1000 before Christian era. Tanyag sa hari ay si Croesus, kilala sa kayamanan na rich as Croesus. Bumagsak ang lungsod noong 457 before Christian era. Sinakop ni Cyrus ng Persya. Kahit may matibay na pader, ito'y nabagsak sa kapabayaan. Ito'y konektado sa espiritual na mensahe sa simbahan. Akala nila ligtas sila pero wala silang pagbabantay. Bakit sinulatan ang Sardis? Sa Pahayag, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6, ito ay rebuke ni Jesus Christ sa kanila. May pangalan kang ikaw ay buhay, ngunit ikaw ay patay. May panlabas na kaanyuan ng kabanalan, ngunit walang espiritual na buhay. Hindi gaya ng ibang simbahan, walang binanggit na pag-uusig o maling doktrina. Ang problema ay espiritual na pagkakabahala o lukewarm religion. May kaunting natirang tapat. May ilan sa Sardis na hindi nadumihan ang kanilang mga kasuotan sa versikulo 4. Ito ay remnant na tinatawag ang tunay na tapat sa Diyos. Ang panawagan ni Kristo ay gumising, magsisi, palakasin ang natitira. Kung hindi sila magbabantay, darating si Kristo na gaya ng magnanakaw sa versikulo 3. Kaya ano ang kalagayan ng Sardis ngayon? Ang Sardis ngayon ay maliit na archaeological site sa Sart, Turkey. Wala nang Kristyanismong simbahan doon. May mga giba na templo ni Artemis at sinaunang sinaguga. Kaya ang bite sa manuscript release volume 1 page 372, the message to Sardis is a solemn one. Outward form has replaced true godliness. They need revival and reformation. So the faith I live by, page 306. Many have a name to live but are spiritually dead. They need the living connection with Christ. Karagdagan sa Seventh Adventist Bible Commentary volume 7 page 759 to 762, ang Sardis ay represent sa Reformation churches noong sa 1500 to 1700. Sila ay nagsimula sa apoy ng katotohanan, ngunit unti-unti naging patay sa espiritu. Kaya they retained the name of being Protestant but fell into formalism. Sa SD Bible Commentary volume 7 page 759. Kaya tinutukoy sa Sardis ang kawalan ng panloob sa pagbabago sa kabila ng panlabas na anyo ng pagiging makadiyos. Nakita rito ang panganib ng legalismo at relihiyong walang relasyon kay Kristo. Base sa fundamental belief, ang kailangan ng revival at reformation at relasyon kay Kristo. Kaya paalala laban sa pagiging Kristyanismo ng formalista o kaya growing in Christ. Sa the church, sa paalala na ang iglesia dapat buhay sa espiritu, hindi patay sa tradisyon. Kaya ang tapat sa Sardis ay larawan ng remnant. Ang tumutukoy sa pagkakaisa ay nagmumula sa buhay na pananampalataya. Kaya ang mga aral na makukuha natin sa Sardis ay number 1, panganib ng espiritual na formalismo, panlabas na relihiyon ngunit patay sa puso. Pangalawa, kailangan ng revival at tunay na pagsisisi. Ang pangatlo, may iilan na tapat pa rin
sila ang tunay na nalalabing bayan. Ang pang-apat, magbantay, magising at magpatuloy sa pananampalataya. Ang panglima, ang mga magtatagumpay ay bibihisa ng maputing damit at hindi buburahin sa aklat ng buhay sa versikulo 5.